Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na hindi na natin maibabalik kahit pa magsisi tayo. Ayon nga sa ating kasabihan na laging nasa huli ang pagsisisi. Ngunit hindi ibig sabihin na doon na yon magtatapos. Ikaw kapuso, handa ka bang itama ang iyong pagkakamali kahit pa alam mo na huli na ang lahat? Mga kapuso, naniniwala ba kayo na lahat ng sobra ay nakasasama para sa atin at sa mga taong nakapaligid sa atin? Sobrang pagmamahal, pagbibigay, pagsasawalang bahala o kaya naman ay sobrang bisyo. Kung oo, ay marahil ay nakaranas na rin po kayo ng labis na pagsisisi katulad na lamang ng ating kabarangay sa araw na ito. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayong tanghali. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Randy, 31 years old at may-ari ng isang maliit na computer cafe sa aming lugar sa Pampanga. Papadudot, lahat daw po ng tao ay deserve ng second chance. Kung sakali man na nagkamali tayo, pero sa palagay ko po ay hindi ko deserve yon. Dahil napakalaki ng kasalanan ko sa taong walang ibang ginawa kundi ang ibigay ang lahat ng pangangailangan ko at siguraduhin magiging maganda ang buhay ko. Masasabi ko nga na napakaswerte ko dahil hindi ko nararanasan noon ang maghirap at lahat ng bagay na gustuhin ko ay nakukuha ko. Hindi naman po kami mayaman pero sagana ako sa lahat ng bagay na hinihiling ng bawat tao na magkaroon sila. Pero sa kabila ng mga natamasa kong kaginhawahan sa buhay ay hindi ako nakontento. Naging makasarili ako at nagrebelde dahil lang may isang bagay akong hindi nakuha. Marami akong nagawang kasalanan at maling desisyon sa buhay, ngunit sa tulong po ng mga taong nagmamahal sa akin ay nakamit ko ang second chance na inaasam ko. Papadudod, sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang kwento ng aking buhay na kahit puno ng pagsisisi ay natagpuan ko naman ng pag-asa dahil sa kabila ng aking pagkakalugmok ay mas pinili kong bumangon at ayusin ang aking buhay. Hindi lang para sa aking sarili kundi para na rin sa mga taong nagpapahalaga at nagmamahal sa akin. Higit sa lahat ay para sa aking ama na kung nasaan man ngayon ay hinihiling ko na kahit papaano ay maging proud sa akin. Papadudot, dating OFW po si Papa. At hindi po sa pagmamayabang pero hindi ko po naranasan ang maghirap dahil lahat ng pangangailangan ko ay naibibigay ni Papa. Sagana ako sa pagkain at mga material na bagay. Nakapag-aral ako sa isang exclusive school. May kasambahay din kami dahil nag-iisang anak lamang ako at ang mama ko po noon ay nagtatrabaho sa isang pagawaan ng bag sa Angeles, Pampanga. Araw-araw ay naiiwan ako sa bahay kasama ni Yaya Lita na itinuring ko na rin pong pangalawang ina. Natatandaan ko po noon na madalas mag-away sina mama at papa dahil nakukulangan si mama sa 30,000 pesos na pinapadala ni papa kada buwan. Papadudot, 2 taon pa lamang po sa Qatar noon si papa at ako naman ay 8 years old noong magloko si mama at sumama sa ibang lalaki. Samantalang naiwan naman po ako kay Yaya Lita. Papadudot, nang malaman ni Papa ang ginawa ni Mama ay hindi na po siya nagulat dahil nasa Pilipinas pa lang daw siya ay alam na niya ang pangangaliwa ni Mama. Pero pinakisamahan pa rin ni Papa si Mama sa takot na baka ilayo ako sa kanya ni Mama. Lumaki akong nasanay na si Papa at si Yaya Lita lamang ang pamilya ko. Pero hindi ko naramdaman na may kulang sa akin dahil busog ako sa pagmamahal at alaga nila. Pero dahil lumaki nga ako na hindi kasama si Papa ay nasanay ako na sa tuwing malungkot ako ay pinapadalhan niya ako ng mga material na bagay na talaga namang gustong gusto ko. Laruan man yan o mga damit. Dumating na nga sa puntong naging materialistic na ako, Papa Dudut.
Hanggang sa nagbinata ako ay dala ko na ang pag-uugali kong yon. Tandang-tanda ko rin po yung araw na ibinalita sa akin ni Yaya Lita ang planong pag-uwi ni Papa na hindi ko gaanong nagustuhan. O Randy, tama na yan. Mananghalian ka muna. Ituloy mo na lang yan mamaya. Wait lang po, Yaya. Tapusin ko lang to saglit. Ay sus na bata ka, oo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na masamang pinaghihintay ang pagkain. Ay, ito na nga po, kakain na. Baka mamaya po, maner mo na naman kayo. Minsan kasi daig nyo pa yung nagmimisa. Pilyo ka talagang bata ka. Sorry na, Yaya. O siya, sige. Kumain ka na doon sa kusina. Nakapaghain na ako. Sabayin nyo na po akong kumain. Talagang sasabayan kita. At baka hindi mo na naman ubusin ang pagkain mo. Ay, oo nga pala. Tumawag sa akin ng papa mo kanina. Hindi ka raw niya makontak. Kako, paano? Busy ka sa paglalaro ng computer. Ano pong sabi ni Papa? Nabili na raw po ba niya ako ng bagong sapatos? Yung limited edition? Sabi niya pa-advance birthday gift niya po sa akin yun eh. Ay, imbis na kung ano-anong material na bagay lang ang hinihingi mo sa papa mo, ba't hindi mo siya tawagan at kumustahin? Oo inyo naman, Yaya. Kausap ko lang naman siya nung isang araw ah. Okay naman daw siya. Hay nako, kinausap mo nga. Pero kinamusta mo ba? Anong bungad mo lagi sa tatay mo kapag tumatawag? Bili mo ko ng ganto, bili mo ko ng ganyan. Puro ganun lagi ang naririnig ko sa'yo. Hindi ko man lang narinig na kinumusta mo yung tatay mo eh. Ano nga po ba kasi yung sinabi sa inyo ni Papa? Kung makapagsalita naman po kayo parang may malalang sakit si Papa eh. Paano kung meron nga? Sige, anong gagawin mo? Malakas pa sa kalabaw si Papa. Di naman po tatabla ng sakit yun. Ay, yan ang akala mo. Ang sabi sa akin ng tatay mo, uuwi na siya sa December kasi may nararamdaman na raw siya sa katawan niya. Ano naman daw yung nararamdaman niya? Baka rayuma lang po yun. Di ba po kapag tumatanda ganon? Sana nga'y simpleng rayuma lang. Naku, talaga naman itong batang ito. Hindi ka man lang ba nag-aalala sa tatay mo? Siyempre nag-aalala ako, Yaya. Kapag nagkasakit si Papa, di na siya makakapagtrabaho. Kapag di na siya nagtrabaho, di na niya ako mabibili ng mga gamit na gusto ko. Di na tayo makakakain. At saka sinong magpapasweldo sa inyo kung di na magtatrabaho si Papa? Ano ka ba naman, Randy? May sakit na nga ang tatay mo, yan pa rin ba ang iniisip mo? Sa lagay mas importante sa'yo ang luho mo kaysa sa kalusugan ng tatay mo. Sana naman wag puro sarili ang iniisip, Randy. Yaya, hindi lang sarili ko ang iniisip ko. Pati kayo. Tulad ng sabi ko, hindi kayo sa sweldo pag di na nagtrabaho si Papa. Kaya kapakanan nating dalawa ang iniisip ko. Ay nako, bahala ka na nga sa buhay mo. Papa Dudut, hindi na ako nakipagtalo pa kay Yaya Lita. May parte kasi sa akin na tinamaan sa mga sinabi niya. Pero mas pinili ko na baliwalain yon at hindi na rin naman ako mananalo sa pakikipagdebate kay Yaya. Kapag ganong seryosong-seryoso na siya, siguradong hindi ako mananalo. Ayoko rin naman po na isipin na binabastos ko siya o kaya ay hindi ko siya nirerespeto, kaya naman huminto na rin po ako, Papa Dudut. Para ko na rin pong nanay si Yaya Lita, kaya nga kahit katulong lang namin siya ay iginagalang ko pa rin siya. Pero hindi ko naman maiwasang minsan na mainis kapag sinesermonan niya ako o kaya ay pinagsasabihan. Pakiramdam ko kasi palaging may mali sa mga ginagawa ko o sinasabi ko. Isang beses kasi na nagkasagutan kami noon ni Yaya Lita ay nagalit siya at ilang araw niya akong hindi pinansin. Pinabayaan niya ako at dahil nga sa hindi ako sanay sa mga gawaing bahay ay nagsorry na ako noon kay Yaya. Naisip ko na lamang na hindi ko kayang mag-isa kung wala si Yaya Lita para asikasuhin ako.
Papadudot, buwan ng September ay dumating nga ang 22nd birthday ko. Nagpadala noon si Papa ng 7,000 pesos para sa akin para raw panghanda ko. Pero hindi ako natuwa dahil hindi niya naipadala ang pinangako niyang sapatos para sa akin. Ang tagal kong naghintay para sa sapatos na ibibigay niya at lagi ko rin namang pinapaalala sa kanya nang sa ganon ay hindi niya makalimutan. Pero hindi ko alam kung nakalimutan ba niya o wala talaga siyang sapatos na maipapadala sa akin. Masamang masama ang loob ko noon, Papa Dudut, dahil nangako siya sa akin pero hindi naman niya natupad. Yon ang unang beses na may hiningi ako kay Papa na hindi niya naibigay. Naisip ko na nga lang na baka delayed lang ang package. Pero nang tanungin ko siya ay hindi raw niya nabili ang sapatos na gusto ko dahil kulang daw ang pera niya. At sinabi niyang dadagdagan na lamang niya ang perang ipapadala niya sa akin para sa birthday ko. Papadudot na sanay na ako na lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Kaya talaga namang sumama ang loob ko ng husto sa mga nangyari. Imbis na magpaluto ako ng pagkain para may maipamigay ako sa mga kapitbahay namin ay nilustay ko na lamang sa alak ang halos 3,000 pesos sa pera na pinadala sa akin ni Papa. At kulang-kulang 1,000 naman para sa mga pulutan. Wala naman sigurong problema kay Yaya kung papaano ko yung gagastusin dahil pera ko naman yon. Halos puro barkada ko lang din naman ang in-invite ko sa bahay pero may iba naman sa mga kapitbahay namin na kahit na hindi ko ka-close ay nakisali na rin sa inuman. Hindi naman kasi mawawala yon tuwing may okasyon. Nang mapansin ko na paubos na ang alak na iniinom namin ay nagpa siya akong bumili pa ulit. Pero sabi ng isa sa mga barkada ko na si Marlon ay itaya ko na lang daw ang natitira kong pera sa online sabong na nauuso dati noong meron pa. Para na rin daw makalimutan kong pansamantala ang matinding sama ng loob kay Papa. Hindi ako marunong magsabong, Papa Dudut, pero nakinig ako sa sulsol ng barkada ko. Tinuruan nila ako kung paano tumaya, pumili at kumilates ng manok. Sa una ay maliit lamang ang taya ko. Pero habang tumatagal ay palaki na ng palaki ang pagtaya ko. Yan, sige! Panalo na naman tayo nito, Randy! Malakas pumalo tong manok natin! Oo nga tol, mukhang araw natin ngayon. Pang-apat na panalo na natin to eh. Halos nabawi ko na yung mga pinusta natin kanina. Oo, di ba? Sabi ko naman sa'yo mag-enjoy ka rito. Ako nga yan lang libangan ko sa amin eh. Tol, nangihina na yung kalaban. Sure win na naman tayo. Isang malakas na palo na lang, bagsak na yan. Hala tol, ba't parang nangihina yung manok natin? Anong nangyayari? Ha? Liwanagan mo nga ng konti itong cellphone mo. Yan, nakatodo ng brightness yan. Putik na yan. Bakit? Anong problema? Tinamaan pala sa kilikili yung manok natin, pre. Patay na to, wala na to. Ha? Paano yung pinusta ko? 2,000 yun, tol. Wala na to, tol. Sinintensyahan na eh. Talo na yung sa atin. Bawi na lang tayo sa susunod na laban. Kaya naman tayo sa ibang kulay. Malas tayo ngayon dito sa pula eh. Magtalisayin naman tayo o kaya puti. Taya na tayo hanggang mabawi natin 2,000 mo. Baka matalo na naman tayo. Di yan, ako bahala. Tataya nga tayo sa ibang kulay naman para buwanasin na. Kanina pa tayo pumupusta sa pula eh. Talisayin naman o kaya puti. Dali, bet na tayo. Sige na nga. Kaso paano yan? Puti tsaka talisayin niyang magkalaban. Saan tayo pupusta? Teka. Liyamado tong talisayin kaso parang payat. Dito tayo sa dehado, sa puti. Malaki, malakas pumalo to. Sigurado ka na ba dyan? Oo men, chill ka lang kasi. Masyado kang kabado eh. Sige, magkano ba ipupusta natin? Teka, tinan ko. May 1.5 ka pang balanse dito. Todo na natin o ititira mo pa yung 500? Ikaw ba? Todo na ba natin? Kung ako, itotodo ko na to. Sigurado naman akong panalo na ulit to eh. Bawi itong 1.5 mo. O sige na nga, bet mo na yan. Okay. Oh, sandali ah.
O yan, nakataya na tayo. Watch and learn bro, panalo to. Siguraduhin mo lang tol, huling pera ko na yan. Pag natalo pa tayo rito, wala na akong pantaya. Huwag kang mag-alala, goods to. O yan, nagsimula na. Yun o, lupit pumalo. Nakita mo yun, tol? Nakita mo? Grabe, solid, men. Oo, tol. Kitang-kita ko. O, di ba? Sabi ko naman sa'yo, panalo to eh. Grabe, isang palo lang, bagsak agad yung talisayin. Oo nga, ang galing. Ano ba naman yan, Randy? Anong oras na ang iingay nyo pa? Tsaka ano ito? Akin na nga yan? La, uy, Yaya, akin na yung cellphone ko. Abay, lintik kang bata ka. Kailan ka pa natutong magsabong, ha? Yaya, katuwaan lang naman to. Birthday ko ngayon oh. Wala naman sigurong masama kung sumubok ako ng ibang bagay. Walang masama. Ang tatay mo nagpapakahirap magtrabaho sa abroad. Tapos ikaw wala kang pakundangan kung magwaldas ng pera? Ano bang akala mo? Pinupulot lang ng tatay mo sa tabi-tabi ang perang pinapadala niya sa'yo? Ano ka ba naman, anak? Abay, maawa ka naman sa tatay mo. Ano ba yan? Ang KJ nyo naman manang lita eh. Kaya nga nag-abroad si Tito Larry para maibigay niya lahat ng gusto ni Randy. Tapos ngayon pagbabawalan niyo siya, nagastusin yung perang pinadadala sa kanya ng papa niya. Huwag ganun manang lita, malabo yun. Hoy Marlon! Hindi ka wang kausap ko ha? Umuwi ka na nga. Kahit kailan talaga hindi ka magandang impluwensya sa alaga ko. At ikaw naman Randy, umakyat ka na sa kwarto mo. Matulog ka na. Bukas ko na ibibigay itong cellphone mo. Papadudot, wala na akong nagawa noong pinaakyat na ako ni Yaya Lita sa kwarto ko. Katulong lang naman namin siya pero pamilya na ang turing ko sa kanya at isa pa, siya ang matanda. Kaya naman sinunod ko na lamang siya at ayaw ko na rin namang makipagtalo dahil aabutin lamang kami ng 1 oras sa pagdedebate. Ugali pa naman ni Yaya na hindi siya nagpapatalo, Papadudot. Lalo na kung sa tingin niya ay tama siya. Marami-rami na rin akong naiinom at ramdam kong umiikot na rin ang paningin ko kaya naman gusto ko nang magpahinga. Umuwi na rin naman si Marlon kaya wala nang sense na magstay pa ako sa sala. Suray-suray akong umakyat noon sa hagdanan papunta sa kwarto ko habang si Yaya Lita naman ay naiwan sa ibaba para magligpit ng mga kalat namin. Hula ko rin ay pinauwi na ni Yaya ang ibang mga bisitang naiwan para mag-inom dahil tahimik na ang bahay. Hindi ko na naririnig ang maingay nilang pagkwekwentuhan. Kinabukasan nga, Papadudod, ay ibinalik ni Yaya Lita sa akin ang cellphone ko at naisipan kong pumasyal na naman kina Marlon. Baka kasi masermonan na naman ako ni Yaya Lita kapag nagpunta na naman ang mga barkada ko sa bahay. Papadudot, ni Yaya na naman ako noon ni Marlon na mag-online sabong kami at ako naman ay nagpadala na naman sa sulsul niya. Nang magpadala ulit ng pera sa akin si Papa ay ilang araw ko ring naging routine ang pagsasabong kasama si Marlon. Halos marami pa nga ang oras na nasa kanila ako kesa sa sarili kong pamamahay. May time na lagi kaming panalo at may time naman na laging talo. Dumating na nga sa punto na naubos ko na ang mga perang na ipadadala ni Papa. Kaya naman isang beses ay nagsuggest si Marlon na pwede akong magsanla ng kahit na ano sa mga gamit ko para may pantaya muli kaming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na isanla ko sa halagang 5,000 pesos ang gaming set ko at nang malaman yun ni Yaya Lita ay nagalit siya ng husto sa akin. Sinabi pa sa akin ni Yaya Lita na hindi lang niya ako maisumbong kay Papa dahil nagwo-worry siya na baka mapaano ito sa Qatar. Hindi ko maintindihan noon kung bakit gano'n na lamang siyang mag-alala para kay Papa. Kapag nakakausap ko naman si Papa sa telepono ay lagi niyang sinasabing ayos lang daw siya. Kaya para sa akin ay sobrang exaggerated lamang ang kwento ni Yaya Lita kaya wala akong pinapaniwalaan sa mga sinasabi niya. Marahil din ay sinasabi lamang niya ang mga yon dahil wala na siyang maisip na paraan para lamang matigil na ako sa kalokohan ko. Papadudot, lumipas ang halos 4 na buwan. Sobra akong na-addict sa pagtaya sa online sabong na dumating na sa puntong
Hindi ko na maawat ang sarili ko sa pagtaya. Hindi na rin sumasapat sa akin ang mga pinapadalang pera ni Papa dahil nauubos ko ang lahat ng yon. Kaya naman nangungutang na ako sa mga kakilala kong online sa Bungero. May ibang ayaw akong pautangin dahil hindi pa nila ako kilala at baka takbuhan ko lang daw sila. Pero may iilang sa Bungero naman na kahit hindi ako kilala ay agad akong pinautang dahil alam nilang nasa abroad ang papa ko. Nung una ay nakautang ako ng 5,000 hanggang sa nagsunod-sunod na ang paglaki ng mga nauutang kong pera. Kapag hindi naman ako pinalad na makautang ng pera ay magsasanla ako ng kahit na ano sa mga gamit ko o gamit sa bahay na pwedeng maisanla. Appliances, gadgets at kung ano-ano pa. At hindi ko namamalaya na unti-unti ay nauubusan na pala kami ng gamit sa bahay. Sarado na rin ang tenga ko para makinig kay Yaya Lita sa tuwing pinapagalitan o pinagsasabihan niya ako. Ako na ang nag-alaga sa'yo simula nang iwan ka ng nanay mo. Itinuring na kitang parang tunay na anak. Tapos, ganyan lang ang sasabihin mo sa akin? Ang kulit nyo kasi! Tutubusin ko nga yung mga gamit kapag nagpadala na ng pera si Papa. Kaso napupurnada kasi isang buwan na siyang di nagpapadala. Gumawa ka ng problema tapos ano? Nangutang ka ng pera at nagsanla ng mga gamit. Tapos ngayon, ang mga pinaghirapan ng papa mo ang gagawin mong pambayad? Kung may sarili ka lang trabaho, hindi kita pakikialaman. Pera mo yun eh. Hindi ko na problema kung saan mo gustong ubusin ang pera mo. Pero ang ipangsugal mo ang perang pinapadala sa iyo ng papa mo at isanla ang lahat ng gamit na pinaghirapan niyang ipundar. Abay, yan ang hindi ko pwedeng baliwalain na lang. Ba't ba ako magtatrabaho? Nag-iisa lang naman akong anak niya at kaya naman mag-provide ni Papa para sa akin. Hayaan niyo siya magtrabaho. Hindi ko na alam ang sasabihin ko sa iyong bata ka. Nakakaawa ang tatay mo sa abroad. Pero ikaw, wala kang ginawa kundi magsabong. Puro sariling kaligayahan mo lang ang iniisip mo. Kawawa lang ang tatay mo sa'yo. Di ko siya pinilit mag-abroad. Siya ang may gusto nun. Kaya panindigan niya yun. Ay, wala nang saysay na makipag-usap pa ako sa'yo. Paulit-ulit lang tayo pero hindi ka pa rin natututo. Tandaan mo ito, Randy. Nasa huli ang pagsisisi. Papa Dudu, taong 2020 buwan ng Desyembre ay umuwi nga si Papa. Kasagsagan din noon ng COVID-19 outbreak pero pinayagan pa rin siyang makauwi matapos ang halos 2 linggo na quarantine niya sa may airport. Nabigla na lamang ako sa pagdating ni Papa dahil hindi siya nagpasabi na tapos na ang quarantine period niya. Hindi ko alam noon, Papa Dudut, kung nananadya ba ang tadhana. Dahil para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko si Papa na nakatayo sa may pintuan ng bahay namin. Nanlalamig ang bukong katawan at pinagpapawisan ng matindi at nadatnan pa niya ang mga barangay tanod sa harap ng bahay namin at ang taong pinagsanlaan ko ng titulo ng bahay at lupa namin sa halagang 50,000 pesos. Huling pag-asa ko na lamang ang titulo na yon dahil wala na akong maisasanla pang gamit para makataya sa online sabong. Papa Dudut, nagwawala noon ang lalaki na pagsanlaan ko ng titulo at pilit na kinukuha ang original copy nito. Napagkasunduan kasi namin na kapag hindi ako nakapagbayad sa kanya sa loob ng 2 buwan ay kukunin niya ang original copy ng titulo. Pero dala pala ni Papa ang mga original na dokumento ng bahay at lupa namin kaya wala akong maibigay na kopya sa kanya. Nakisabat na nga si Papa sa gulong nangyayari. Tinanong niya mga tanod kung bakit nandun sila at ikinuwento nga nila kay Papa kung ano ang pakay nila sa akin. Papa Dudut, kitang-kita ko kung paanong nag-iba ang itsura ni Papa mula sa pagiging mahinahon ay napalitan niyo ng matinding galit. Sa sobrang galit ay sinugod ako ni Papa at sinuntok. Pakiramdam ko rin ay nagising ang diwa ko sa suntok na yon.
Wala sa hinagap ko na magagawa yun ni Papa sa akin dahil alam ko kung gaano niya ako kamahal. Napakiusapan naman ni Papa ang mga tanod at ang napagsanlaang ng titulo na sa ibang araw na sila mag-usap at pumayag naman ang mga ito. Tinuloy ni Papa ang galit niya sa akin noong makapasok na kami sa loob ng bahay. Totoo bang sinabi nila? Sumagot ka, Randy! Makinig ka muna sa akin. Magpapaliwanag ako. Oo o hindi lang isasagot mo. Totoo ba? Ay, Larry! Ay, nandito ka na pala. Maupo ka muna at huminahon ka. Pag-usapan nyo ng mahinahon yan ni Randy. Makakasama sa'yo ang magalit ng husto. Kaya kalmahin mo yung sarili mo. Ano ko kakalma kung ganito ang aabutan ko? Kaya sumagot ka, Randy. Tinatanong kita. Totoo bang sinanla mo titulo ng bayat lupa natin? Larry, huminahon ka muna. Mamaya na kayo mag-usap. Huwag ka muna makialam dito, Lita. Kinakausap ko tong anak kong walang hiya. Pero makakasama sa'yo ang magalit ng husto. Pakiusap naman, Larry. Mamaya nyo na pag-usapan yan. Magpahinga ka na muna. Alam ko na pagod ka rin sa biyahe. Sinabi ko huwag ka muna makialam dito. Ano? Pagtatakpan mo na naman ba ang anak ko? Matagal mo na bang alam ang tungkol dito? Oo. Pero hindi ko na sinabi sa'yo dahil nga alam kong nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Kung sakaling nalaman mo kagad, baka kung mapano ka naman habang nasa Qatar ka. Hindi ko gustong pagtakpan ang ginawa ng anak mo. Pero kapakanan mo lang ang iniisip ko. Hindi, Rita. Ang tagal niyo akong pinagmukhang tanga. Halos maganda ko ba ako sa pagtatrabaho sa Qatar dahil gusto ko maibigay lahat ng pangangailangan ng anak ko. Pero nilulustay niya lang pala lahat ang pinagpaguran ko sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. At alam mo lahat ang nangyayari pero hindi mo sinabi sa akin. Naku. Patawarin mo ako, Larry. Ayoko lang naman na may mangyaring masama sa'yo habang malayo ka sa amin eh. Ipinagkatiwala ko sa'yo ang anak ko. Ba't di mo siya napigilan? Ang laki ng tiwala ko sa'yo na mababantayan mo siya maigi. Pero pinabayaan mo siya mapariwara. Pa, tama na. Oo na. Oo, sinanla ko ang titulo ng bayat lupa natin. Pero photocopy lang yung binigay kong kopya sa kanya. Nasa inyo pa rin naman ang original kaya atin pa rin tong bahay. Di nyo kailangan magalit kay Yaya. Dahil ako ang mapilit at di ako nakinig sa kanya. Walang hiya ka? Nangangatwiran ka pa? Alam mo bang, dugot pawis ang ipinuhunan ko para sa bahay na to? Tapos… Larry! Pa! Larry! Larry, ano ba nangyayari sa'yo? Larry, tulungan ninyo kami! Ano nangyayari kay Papa? Tulungan ninyo kami! Randy, tumawag ka ng tutulong sa atin! Maghanap ka ng sasakyan, dalian mo! Kailangan nating dalhin sa ospital ang papa mo! Yaya, may sakit ba si Papa? Larry! Larry! May sakit ba siya sa puso? Ano? Masaya ka na ba? Papa mo ang magiging kapalit ng lahat ng kalokohang pinaggagawa mo! Sinabihan na kita eh! Pero hindi ka nakinig! Yaya, di ko alam na may sakit si Papa. Di ko alam. Alam mo na may dinaramdam ang papa mo. Pero mas importante sa'yo ang sarili mo. Ang mga luho mo. Makasarili ka, Randy! Makasarili ka! Papadudot na isugod nga namin si Papa sa ospital pero dead on arrival na raw siya, sabi ng mga doktor. Sinubukan pa nilang i-revive ang katawan ni Papa at habang ginagawa nila yon ay umiiyak lang kaming pareho ni Yaya Lita at ako naman ay tahimik na nagdarasal sa Diyos na huwag muna siyang kunin sa akin sa amin. Gusto ko pa siyang makasama ng matagal at gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Kahit pa araw-araw akong humingi ng tawad sa kanya ay gagawin ko. Basta mabuhay lamang si Papa.
Gusto kong bumawi sa kanya, Papa Dudut. Gusto kong itama ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa kanya at kay Yaya Lita. Halos napahagulhol kaming pareho ni Yaya nang umabot na sa halos 18 minutes na nire-revive nila si Papa at wala pa rin po itong response. Nagpatuloy pa rin ang mga doktor sa pag-revive kay Papa pero matagal at halos kalahating oras na ay huminto na sila at sinabing wala na silang magagawa pa. Nakiusap pa kami ni Yaya sa kanila na kung pwede ay ulitin nila ang pag-revive kay Papa pero yun na raw ang pinakamahabang oras na pwede nilang gawin sa procedure na yon. Papa Dudut, para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sabihin ng mga doktor na wala na nga si Papa. Naisip ko na marahil ay galit ang Diyos sa akin dahil hindi niya dininig ang panalangin ko na mabuhay si Papa. Pero ako ang may kasalanan. Bakit si Papa ang kailangang magbayad sa lahat ng pagkakamali ko? Bakit hindi na lamang ako pinarusahan ng Diyos? Halos magka-mental breakdown ako ng mga oras na yon, Papa Dudut, habang si Yaya naman ay parang mahihimatay na. Dahan-dahan siyang lumapit noon sa wala ng buhay na katawan ni Papa at humagulhol ng iyak. Napaluhod na lamang ako sa malamig na sahig ng emergency room at tulala lamang na nakatingin kay Yaya na mahigpit na nakayakap sa bangkay ni Papa. Napakabilis ng mga pangyayari, Papa Dudut. Nag-uusap pa lamang kami ni Papa habang galit na galit siya sa akin. Tapos bigla na lamang siyang inatake sa puso at isinugod sa ospital. Hindi ako makapaniwala na sa isang iglap lamang ay mawawalan ako ng ama. Ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hol si Yaya habang mahigpit na yakap ang malamig na katawan ni Papa. Alam ko kung gaano siya nasasaktan sa pagkamatay ni Papa at naiintindihan ko ang pinanggagalingan niya. Dahil ako man ay sobrang nasasaktan dahil sa mga nangyari. Pero hindi ko magawang lapitan ang wala ng buhay niyang katawan, Papa Dudut, dahil sobra akong nagigilty. Hindi man direkta ay pakaramdam ko ay ako ang pumatay sa kanya. Namatay si Papa nang dahil sa pagiging makasarili at pagiging irresponsable kong anak. Lumaki ako na hindi ko siya kasama pero ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. At bigla na lamang nag-rewind ng mga alaala ko kay Papa noong nabubuhay pa siya. Mga alaala noong mga pagkakataong pinapadala niya ako ng laruan noong bata pa ako kapag sinasabi kong malungkot ako. Mga oras na masaya kaming magkausap sa video call tuwing birthday ko. Hanggang sa lumaki na ako at nagminata ay hindi nagkulang si Papa na ipakita at iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Walang pagkakataon na humindi siya. Napadalhan ako ng kung anuman sa tuwing may hihingin ako sa kanya. Kagad niyang pinapadala lahat ng gusto ko at kailangan ko kahit mamahalin pa ang mga yon. Kung kinakailangan na mag-overtime siya sa trabaho ay ginagawa niya basta maibigay lamang ang lahat ng gusto ko. Lagi nga niyang sinasabi sa akin noon na wala lang sa kanya ang pagod sa pagtatrabaho at pangungulila sa kabila ng pagiging malayo niya sa akin. Basta makita niya lamang na masaya at sagana ako sa buhay. Doon ko lamang na-realize kung gaano ako kawalang kwentang anak, Papa Dudut. At totoo nga ang kasabihan na laging nasa huli ang pagsisisi. Nakita mo na ang ginawa mo? Tingnan mo. Wala na si Larry. Wala na ang papa mo, Randy. Sorry pa. Sorry. Patawarin mo ako pa. Wala nang silbi ang paghingi mo ng tawad.
Hindi ka na niya maririnig. Anong klase kang anak? Hindi ako nagkulang ng pangaral sa iyo at paalala. Hindi kami nagkulang ng papa mo sa iyo. O ngayon, iiyak-iyak ka dyan. Hindi mo man lang siya kinumusta nung nasa abroad siya. Hindi mo man lang itinanong sa kanya kung ano yung kalagayan niya doon. Kasi ang iniisip mo lang ay ang mga bagay na ibinibigay niya sa'yo at ang perang ipinapadala niya sa'yo. Pero ni minsan, hindi mo naisip ang papa mo kasi makasarili ka. Opo, Yaya. Naging makasarili ako. Patawarin niyo po ako. Sorry pa. Ang sama-sama akong anak sa inyo. Patawarin niyo ako. Alam mo, nung iniwan ka ng mama mo sa akin, sobrang nagpasalamat ang tatay mo sa Diyos. Kasi kung pati raw ikaw ay nawala sa kanya, baka hindi na talaga niya kayanin. Lagi ring sinasabi sa akin ng papa mo na hindi niya hahayaang makaramdam ka ng pagkukulang sa pagkatao mo. Kaya pinunan niya lahat ng puwang na iniwan ng mama mo. Pero malas niya lang na ikaw ang naging anak niya. Dapat talaga, isinama ka na lang ng nanay mo nung umalis siya. Hindi nararapat sa tatay mo ang magkaroon ng anak na katulad mo. Kaya nga nagsisisi na po ako. Sana mapatawad niyo pa po ako ni Papa. Alam kong huli na para humingi ako ng tawad. Pero paulit-ulit po akong hihingi ng tawad sa kanya. Hindi ganun kadali yon, Randy. Na kapag humingi ka ng tawad ay maaayos na ang lahat. Hindi ganun yon. Hindi yan pambura na kapag nakagawa ka ng pagkakamali, mabubura mo. Alam ko po na malaki ang kasalanan ko. Pero sana po mapatawad niyo ako. Hindi ko gusto mamatay si Papa. At lalong di ko gusto na mawala ng ama. Nagkakaganyan ka lang kasi wala ka nang lulustayin na pera. Wala nang magbibigay sa'yo ng mga bagay na gusto mo. Hindi mo man lang ba naisip ang sakripisyo ng papa mo para mabigyan ka ng magandang buhay? Nakuha mo pa talagang ipagmalaki na para sa'yo naman ang ginagawa niya? Oo nga, para sa'yo. Pero hindi mo pinahalagahan at sinayang mo lang. Naiintindihan ko na po lahat, Yaya. Singsisi po ako ngayon dahil di ko talaga alam na aabot sa ganito. Kung nakinig lang po ako sa inyo noon. Sinabi ko na sa'yo noon pa na laging nasa huli ang pagsisisi. Pero hindi ka nakinig. Ano pa ba ang magagawa ng paghingi mo ng sorry ngayon? May babalik ba niya ng buhay ng papa mo? Babangon ba siya sa kinahihigaan niya ngayon? Hindi, Randy! Hindi! Sinayang mo lang lahat ng sakripisyo ng papa mo para sa'yo. Masyado ka nagpalamon sa mga makamundong bagay at nagpadala sa buyo ng barkada mo na wala namang naidulot na maganda sa'yo. O nasan sila ngayon? Yung barkada mong nandyan lang kapag may pakinabang sila sa'yo, pero sa oras ng pangangailangan, hindi mo malapitan. Tanggap ko na po lahat ng mga pagkakamali ko. Sana bigyan niyo po ako ng chance na itama ang lahat ng yun. Ano pa ang silbi? Wala na ang papa mo. Magbago ka man, huli na ang lahat. Hindi na niya makikita ang pagbabagong sinasabi mo. Yaya, please. Nagmamakaawa ako sa inyo. Tulungan mo ako. Wala na si Papa. Ikaw na lang ang meron ako.
Gabayan mo ako katulad ng dati. Mahal kita, Randy. Sa'yo ko binuhos lahat ng pagmamahal na hindi ko naibigay sa mga anak ko. Dahil sa kagustuhan kong bigyan sila ng maayos na buhay. Tiniis kong malayo sa kanila. Nakontento na lang ako na nakakausap ko sila sa telepono. Pero ngayon naisip ko, tama ba na ibinigay ko sa'yo ang lahat ng pagmamahal na yon? Sorry, Yaya. Di ako naging mabait na alaga sa'yo. Binaliwala ako ang pagmamalasakit mo sa amin ni Papa. Hayaan mo akong bumawi, Yaya. Sa inyong dalawa ni Papa. Wala na akong rason para manatili pang kasama mo. Patay na si Larry. Simulat sa Paul, siya ang amo ko. At ngayon wala na siya. Tapos na rin ang trabaho ko. Yaya, please. Huwag mo akong iiwan. Wala na si Papa. Ano na mangyayari sa akin pag nawala rin kayo sa akin? Alam ko ang selfish ko para sabihin to. Pero kailangan ko kayo. Di ko kaya mag-isa, Yaya. Matanda ka na. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi habang buhay may aalalay sa'yo at gagawa ng mga bagay para sa'yo. Kung meron kang gusto, paghirapan mong kunin yon. Hindi sa lahat ng oras may mag-aabot at magbibigay sa'yo nun. Tandaan mo, lahat ng bagay na gusto mong makuha, pinaghihirapan. Hindi yan kusang darating sa'yo at babagsak mula sa langit. Papadudodong ko lang naalala lahat ng mga pangaral ni Yaya sa akin, mga paalala na para sa kapakanan at ikakabuti ko na binaliwala ko lamang dahil masyado akong nakampante at umasa kay Papa. Napakawalang kwenta kong anak at ni hindi ko man lang nasuklian ang lahat ng sakripisyo at pagmamahal niya para sa akin. Papadudo 3 araw din pong naiburol si Papa bago siya tuluyang nailibing. Matapos ang libing niya ay nagmukmuk lamang ako sa bahay at nawala na ako ng gana sa lahat ng bagay. Hindi ko magawang kumain o uminom man lang ng tubig. Madalas lang din po akong nakatulala sa kawalan o kaya naman ay inaalala ang mga araw na lagi akong tinatanong ni Papa kung ano ang gusto ko. Mga araw na lagi niya ring sinasabi na mahal niya ako na gagawin niya ang lahat para sa akin. Pero sa ngayon, Papa Dudut, ay hindi ko na maririnig ang boses ni Papa habang sinasabi ang mga katagang yon. Isang bagay na lamang ang gusto ko at iyon ay ang bumalik siya. Pero alam kong napaka-imposible nang mangyari. Sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako hihingi ng kahit na ano basta bumalik lamang siya. Pero sa huli ay na-realize ko na wala na talaga siya at hindi na maibabalik pa. Kung sana ay nakinig lamang ako kay Yaya Lita, hindi sana kami umabot ng ganito. Kung sana ay nakontento lamang ako sa kung ano ang kayang ibigay ni Papa, hindi sana nangyari ito. Kasalanan ko ang lahat, Papa Dudut. Ako ang dahilan kung bakit namatay si Papa at walang ibang dapat na sisihin kundi ako. Mga ilang buwan din akong wala sa sarili at parang mababaliw na dahil paulit-ulit kong naaalala ang huling alaala kay Papa bago siya namatay. Pero laking pasalamat ko na hindi ako iniwan ni Yaya Lita at nanatili siya sa tabi ko sa kabila ng mga nagawa at nasabi ko sa kanya noon, Papa Dudut. O Randy, napakiusapan ko na yung napagsanlaan mo ng titulo na kung pwede hulugan na lang muna natin yung perang nahiram mo sa kanya. May tubo na 10% kada buwan pero ayos na rin. Kesa naman hindi tayo makabayad at tuluyan na nating ibigay sa kanya ang bahay at lupa. Salamat, Yaya. Salamat kasi di niyo ako iniwan. Sinabi ko na naman sa iyo, hindi ba? Parang anak na ang turing ko sa'yo.
ipababayaan ba naman kita? Ay, sorry sa lahat ng mga nasabi ko sa inyo noon, Yaya. Sorry kung naging masamang anak ako at hindi ako nakinig sa lahat ng mga pangaral niyo sa akin. Sorry po. Alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko. Sorry. Hindi, anak. Napatawad na kita. At alam kong napatawad ka na rin ng papa mo. Kasi alam ko na hindi kanya matitiis. Alam ko kung gaano kanya kamahal. Saksi ako simula nung bata ka pa lang. Mahal na mahal ka ng papa mo. Wala siyang ibang ginusto kung hindi ang mabigyan ka ng magandang buhay na hindi niya naranasan noon. Pero anak, ano man ang naging kasalanan mo, ano man ang nangyari, tapos na yun. Lahat ng yon ay parte na lang ng nakaraan na dapat mong gawing aral para hindi na maulit pa yung mga pagkakamaling nagawa mo. Opo, naiintindihan ko po. Pero di ko pa rin po maiwasan na mag-guilty. Dahil alam ko po na ako ang punot dulo nito. Kundi sana ako na-addict sa online sabong, buhay pa sana si Papa hanggang ngayon. Siguro, masaya sana kami nagbabanding para sulitin ang mga panahon na magkasama kami. At para na rin po na ng matagal na panahong magkalayo kami. Anak, nagkasala ka man, ang importante ay nagsisi ka na at hindi mo na uulitin pa ang mga pagkakamali mo. Magsilbing aral sana ito sa'yo dahil balang araw, magkakaroon ka rin ng sarili mong pamilya at mararanasan mo kung paano maging isang ama. Natatakot akong bumuo ng pamilya, Yaya. Paano kung di ko magampanan ang obligasyon ko sa kanila? Paano kung mangyari din sa mga magiging anak ko ang nangyari sa akin? Kaya nga dapat, ituruan mo silang maging mabuting anak. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para hindi mangyari sa kanila ang mga dinanas mo. Itama mo lahat ng pagkakamali mo dahil alam ko na kung nasaan man si Larry ay makikita niya pa rin ang gagawin mong pagbabago. Ito na lang ang tanging magagawa mo para makabawi sa kanya kahit pa wala na siya. Opo, Yaya. Ayusin ko po ang buhay ko para sa oras na magkaroon na ako ng sarili kong pamilya. Handa na ako. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Kagaya ng kung paano ginawa ni Papa ang lahat para sa akin. Tama. Ang nakaraan mo ang magsisilbi mong inspirasyon para baguhin ang sarili mo. Siguro naman hindi mo nagugustuhin bumalik sa ganong klaseng buhay, ano? Pero may isa pa akong paalala sa'yo. Ano po yun? Hindi lang material na bagay ang batayan para maipakita mo ang pagmamahal mo sa iyong pamilya o sa ibang tao. Mas mainam pa rin na ipakita at iparamdam mo yun sa gawa. Dahil ang mga bagay na kaya mong ibigay sa kanila, wala pa ring halaga kung hindi mo naman maipaparamdam sa kanila ang pagmamahal mo. May mga tao na nasa kanila na halos lahat ng bagay na pwede nilang hilingin sa isang tao. Pero iilan lang ang tunay na masaya. Alam mo ba kung bakit? Bakit po? Dahil kulang sila sa pagmamahal. Tandaan mo, ang pagmamahal, anumang uri yan, ay hinding-hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay o ng napakaraming pera. Opo, tatandaan ko po yan. Tsaka matanda na rin ako. Sana naman, bago man lang ako mamatay, maging maayos na ang buhay mo at maabutan ko pa sana ang mga magiging apo ko. Di pa kayo matanda, Yaya. Aalagaan niyo pa po ang mga magiging anak ko. Ay nako, wag lang sana silang maging pasaway para humaba pa ang buhay ko. Yun lang, hindi ko po maipapangako na di sila magiging pasaway. Anak ko po yun Papadudot kung wala siguro si Yaya ay hindi ko alam kung saan na ako pupulutin.
Laking pasasalamat ko na sa kabila ng lahat ng mga nangyari ay dinamayan niya ako at hindi iniwanan. Sa payo at tulong ni Yaya ay naghanap ako ng trabaho, natanggap ako bilang isang call center agent sa isang BPO company na napag-applyan ko. Tumatanggap kasi sila kahit na high school graduate lang. Pinagbuti ko ang trabaho ko, Papa Dudut, at unti-unti ay nakabayad ako sa lahat ng pinagkakautangan ko. Natubos ko na rin ang ibang mga gamit na naisanla ko pero ang iba ay hindi na. Dahil naibenta na raw ng napagsanlaan ko at yung iba naman ay nasira na raw. Iniwasan ko na rin sina Marlon dahil ayoko nang magkaroon ng ugnayan sa kanila at magpadala pa ulit sa mga sulsul niya. Papa Dudut, ilang taon pa ako nagpursige sa pagtatrabaho at sa wakas ay nakapagpatayo ako ng sarili kong internet shop. Maliit lamang naman ang shop na yon at si Yaya ang nagbabantay kapag tulog ako o kaya naman ay nasa trabaho. May isa na rin naman akong helper doon kaya hindi na gaanong nahihirapan si Yaya sa pagmamanage ng shop. Unti-unti po ako nakapangon, Papa Dudut, at hindi nga nagtagal ay nakapag-asawa ko. Sa ngayon ay masaya na ako kasama ang aking asawa na nakilala ko rin sa pinagtatrabahuhan ko. At may 2 na rin akong anak. Si Yaya Lita naman ay nag-retire na bilang kasambahay namin. Siya na ngayon ang tumatayong lola sa mga anak ko at masayang masaya ako dahil muli kong naranasan ang pakiramdam na magkaroon ng buong pamilya. Kung nasaan man si Papa, sana ay maging proud siya sa akin dahil nagawa kong tumayo sa sarili kong mga paa at bumuo ng isang pamilya na handa akong gawin ang lahat para sa kanila. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakali man na isa ang sulat ko sa mapili po ninyong basahin sa araw na ito. Ang inyong forever kapuso at